build a stairway and memories a lane. We'd walk right up to heaven and bring you back again. It broke our hearts to lose you, but you did not go alone. For part of us went with you. Ano ba? The day got Nag-ilaw. Mas mabilis ang ano. Nakabidyo to. God looked around in his Ate Nene. garden and he found Ay, hindi an ko mama. empty place. Kung alin pa yung And he maliit at looked down makakapasok eh. upon the earth and he saw your precious face. Ay, He baka put hindi mo lang his malayo arms na. around you and he daw? lifted you to rest. Nakabidyo na to. God's garden must be beautiful. He always takes the best. Yes, he always takes the best. Kuweba. Baka hindi dito ang labas, no? Hindi, kasi walang lumalabas eh. Baka ibang labasan. Dapat si Ate Nene, pinasama mo na. Were in pain. Kasi kung may mga lalabas We knew tao, you'd dapat may never kasalubong get tayo. well Di ba? on this earth again. So he closed your weary eyes and Buti na lang, medyo sexy pa whispered, tayo. peace be thine. Then he took you up to heaven. Ay, Bre, parang dulo na to. May hagdan na eh. Ayan na. Para. God looked around his garden and he found an empty place. Labasan na nga to. Then he looked down upon the earth and he saw your precious face. He put Sis Chris, I just want to say thank you for your kindness. Hindi ko makakalimutan yung palagi kang nakangiti, masaya ka. Tsaka yung babaeng mahilig sa puwit ng manok. Ikaw lang yung taong nakilala kong mahilig sa puwit ng manok tuwing kakain tayo sa church. It's not a goodbye kasi alam ko darating din yung time na magkikita-kita ulit tayo, and then that time sama-sama pa rin tayo magpupuri sa Panginoon. Siguro nga lang talaga yung una-una lang tayo. Salamat sa kabaitan mo, sa pagiging kapatid mo. Kasi nung time na nagcha-charge na ako, isa ka sa mga sister na mabait, supportive, palagi nakangiti, parang walang problema, laging positive lang. Fly high, sis, ha? Malungkot man yung pagkawala mo, pero wala ka ng sakit mararamdaman. Nasa piling ka na ni Lord. Salamat sa buhay mo. Salamat nakilala kita. See you again, sis, sa tamang panahon. May you rest in peace, sis. I love you. Si Ate Chris yung tipo na masayahing kaibigan. Laging maaasahan. Yun. Siya din yung tipo na ipupush ka sa may tiwala siya sa'yo. Naalala ko noon nung bago-bago pa lang ako sa music ministry. Isa siya sa nagtiwala sa akin na kaya kong mag-gitara, na kaya kong kumanta kahit alam ko sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling. Na may point na sinasabihan ko siya na, Ate Chris, ayoko na kasi hindi naman ako magaling. Hindi ko talaga kaya, baka nga sa ushering ministry na lang talaga ako. Kasi ang hirap eh. Pero lagi niyang sagot sa akin, kaya mo yan.
Kaya mo yan. Kaya, Ate Chris, alam ko na hindi mo na naririnig yung mga sinasabi namin. Pero sobrang thankful kami kasi nakilala ka namin and alam ko na masaya ka na sa piling ni Lord. Rest in heaven, Ate Chris. We love you. Hello po, ako po si Jenny na naging kaibigan ni Ate Chris nung nagtatrabaho po ako dyan sa Hong Kong. Sa Ate Chris ay isang matapat na kaibigan, mapagmahal na kaibigan at magaling magpayong kaibigan. Siya po yung naging ate ko nung andyan po ako sa Hong Kong. Mas lalo po nung may mga problema ako na mas lalo sa aking amo, andyan siya na magaling magpayo kung ano ang dapat mong gawin. Siya ang lagi kong kasama pag uwi ko. Pag uwi at pagdating ng day off namin sa Sabado, naghihintayan po kami sa bus station at pupunta po kaming sabay sa church. At pag uwi, ganun din po. At pag umaga din po, nakakamiss lang po na magbre-breakfast kayo sa labas kung wala pa pong oras sa simbahan. Sa Ate Chris ay maunawaing tao. Hindi po siya yung taong magalitin. Siya po yung taong maunawain, mapagmahal na anak at kaibigan. Nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil isa po siya na naging ate ko dyan sa Hong Kong na tagapagpayo ko. Ganun lang po yung nangyari sa kanya na ang bilis ng kanyang buhay, ngunit may sandali po ay nakilala ko siya. Sa Ate Chris din, kasama ko siya sa day off, saan man kami mapunta, prayer walk, sa ibang mga bundok, andyan po siya. Hindi ko po inaasahan na ganun po yung mangyayari sa kanya, na nagkaroon siya ng sakit. Ngunit alam ko na kay Lord na siya, na nagpapahinga. Nakakaiyak man yung nangyari sa kanya, ngunit alam ko po na sa Ate Chris ay masaya na po sa piling ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay mapupunta sa ganyan na magkikita din tayo sa takdang panahon at takdang oras. Ate Chris, saan ka man ngayon, sana pag-ingatan mo ang iyong pamilya na naiwan sa sanlibutan, kaming mga kaibigan mo, batukan mo kami minsan kung makakagawa man kaming hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon at sa harap ng aming mga kaibigan. Ate Chris, mamimiss ka man namin, hindi ka mawawala sa aming puso't isipan, nandito ka lagi, nakadikit ka na sa amin. Nagbabasa man ako ng mga backread natin noong chat, nung andyan ako sa Hong Kong at nandito ako sa Pilipinas na. Sabi mo pa nga sa chat na dadalawin mo ako minsan dito sa Baguio, ngunit ganun na po yung nangyari sa kanya, na nagkasakit. Alam ko na lahat ng ito ay may plano ang Panginoon. Kaya, Ate Chris, saan ka man ngayon, mahal na mahal ka namin, mamimiss ka man namin, at ikaw na ang bahala sa amin kung magkikita man tayo sa takdang panahon. We love you so much, Ate Chris. Bye-bye, Ate Chris. We miss you. Hi, Ate Chris. Salamat sa magagandang memories nung nasa Hong Kong pa tayo, yung magkakasama tayo sa mga lakad. Tapos, isa ka rin din sa mga tao na nakikita ko na talagang yung puso mo yung mag-serve nga sa Panginoon. Kasi nga, nagigitara ka. Tapos, kahit hirap ka na din noon sa trabaho, sabi mo nga, kailangan, kaya napakabuti mo rin tao. Isa ka rin sa mga kilala ko na, ayun, kahit nga maraming ng problema, nakangiti pa rin. Kasi pag napicturean ka na, nakangiti ka, maganda mo doon, tapos parang ala kang problema kasi lagi kang nakangiti doon eh. Kaya mamimiss talaga kita, Ate Chris. Salamat sa mga memories natin. Tsaka, ayun, wala ka nang nararamdamang sakit. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Raf. I'm thankful to God at naging parte ako ng buhay ni Sis Chris.
Si Chris kasi, napakamasayahin niyang tao. Laging nakatawa kaya hindi mo malata na meron siyang problema. Napaka matulungin niyang tao. Very friendly. Kaya maraming kaibigan yan eh. Pero napaka-secretive din yan. Kaya kapag siya sinabihan niya ng secrets niya, safe talaga. Joke lang. Pero sa totoo lang, napakabait talaga niya. Mapagmahal na anak, kapatid, at sa mga kaibigan niya. Saludo talaga ako sa kanya. Kasi ang tapang-tapang niya, ang lakas ng fighting spirits niya, kahit meron na siyang nararamdaman na sakit, hindi talaga niya iniinda at patuloy pa rin siyang nagsisilbi sa lahat ng gawain ng ating Panginoon. Kaya kahit masakit na nawala siya, nagpapasalamat pa rin ako sa ating mahal na Panginoon dahil hindi na siya nagsuffer. Kaya Sis Chris, maraming salamat sa mga magandang alaala na iniwan mo. Hindi talaga kita makakalimutan. Mamimiss kita. Nauna ka lang dyan sa taas. Susunod din kami sa tamang panahon. Kaya be happy. Minakasama ang ating mahal na Panginoon dyan. Love you so much. Sis Chris, though we're not totally and super close sa church, pero naging parte ka ng Saturday off ko. Kasi pagka every time na off natin, nasa church tayo. And I admire your talent. And at first, nung bago pa lang ako sa church, sa Saturday group, sa Sunrise, napansin ko yung ganda mo, yung heart of servant as a child of God, na willing ka talaga mag-share ng talent mo and serve for God's glory. Na-admire ko yun. Well, nalungkot ako sa balita na wala ka na. Pero natuwa na rin ako kasi you're in pain. I know, tiniis mo lang ang lahat na hindi namin yun alam. Lalo na sa family mo. Nalungkot ako nung nalaman ko yung balita, pero masaya na rin ako kasi makakasama mo na si Lord. Sis Chris, I love you. Till we meet again in heaven. Rest in peace, Sis Chris. Si Chris, napakabait na tao niyan. Napakabuti ng babae na yan. Wala akong masabi kung paano siya makisama, kung paano siya mag-alaga. Wala akong masasabi sa kanya. Lalo nung mga panahong magkasama pa kami. Kung paano niya ako asikasuhin, kung paano niya ako alagaan. Kung gaano kaganda yung mukha niya, ganun din kaganda kalooban niya. Kaya hindi ko akalain talaga na isang araw mababalitaan ko na wala na siya. Sobrang nakakapanghinayang. Sobrang hinayang, lungkot yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko talaga inakala na sa napakabata pa niya, napakaikli pang panahon. Marami pa siyang ma-enjoy na bagay sa buhay niya. Marami pa siyang pwedeng marating. Namimiss ko yung mga panahon na nagkukwentuhan kami. Nagsishare kami ng bawat buhay-buhay namin. So, hindi ko talaga akalain. Hindi sa hinagap ko. Hindi ko inisip na hindi na pala kami magkikita ulit. Sobra.
Sobrang bait ng taong yan. Nakakapanghinayang. Sobra, pero wala eh. Ganun talaga yung buhay natin. Hiram lang natin sa Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. So, nakakalungkot man, pero ngayon okay na siya, happy na siya. Wala na siyang sakit na mararamdaman. Thank you. Thank you so much, Be. Sa lahat ng magagandang memories. Salamat at nakilala kita. God looked around his garden and he found an empty place. Then he looked down upon the earth and he saw your precious face. He put his arms around you and he lifted you to rest. God's garden must be beautiful.